Ay, nakakaloka ang araw na ito, nakakaloka ang hapong ito. Paano naman kasi, yung tatlong videos na in-upload ko, na magkakasunod yun ha, pare-parehong nagkaroon ng violation. Yung tatlong videos na in-upload ko ngayong hapon na ito, na magkasunod-sunod, tapos sunod-sunod ding nagkaroon ng violation. Ay nako, wala lang, gusto ko lang i-share na naman ang aking experience. Dito sa TikTok as an affiliate. Para na rin magkaroon ng mga ideas ang mga new affiliate, mga bagong salta dito sa TikTok affiliate marketing, para alam nyo rin kung anong dapat yung gawin, dapat iwasan, para hindi kayo magaya sa akin or sa amin na nagkakaroon ng mga paulit-ulit na violation kasi matitigas ang ulo. At nagkakaroon ng violation dahil hindi nag-iingat. Actually, nag-iingat din naman ako. Kaso nga lang, meron talagang mga akala ko alam ko na pero hindi pala. Kaya ito, sinishare ko yung aking experience, yung aking pagkakamali para sa inyong mga new affiliate para hindi nyo ulitin ang mga mistakes na yon or pagkakamaling yon, okay? At ito ang sinasabi ni TikTok na reason kung bakit ako nagkaroon ng violation. Anyway, sa isang account ko pala ito, nag-promote kasi ako ng massage oil. Ang reason yan, naisip ko, paano ko naman yan ipopromote? Massage oil yan. Siyempre, magbabanggit ako ng sakit ng katawan, di ba? Kasi, sasabihin mo yung purpose ng binibenta mo, di ba? Kaya sabi ko, ano ba naman yan? Anong sasabihin ko sa massage oil? Ito ay massage oil, essential oil. Mura lang, ganun lang. Well, pwede naman siguro yon, di ba? Para na rin iwas violation. Anyways, alam naman ng tao na ang ginger massage oil ay ginagamit para pang masahe, diba? Pero mas maganda rin kasi no na ikukwento mo kung paano siya naging maganda para sa iyo, kung paano siya naging effective, ganun. Parang natakot tuloy akong i-upload yung isa pang video na ginawa ko para sa product na yun. Pero ang kagandahan naman, na-approve naman yung appeal ko. Kaya ni-restore yung dalawang video na yun. Ang hindi lang na-restore, yung isang video, naka-upload ko lang kanina kasi yung price, nakaka-lurky. Hindi ko na-check yung price. Ewan ko kung nakalimutan ko ba yung price or nagbago yung price ng medyas na yun. Kasi ang binanggit kong price, 45, tapos biglang nagkaroon ng violation, mali daw yung information na binigay ko tungkol sa price. Di nung chinek ko, oo nga mali. Kasi kasi yung price 135 pala ang tatlo, ang binanggit ko 45 ang isa. So yun yung mga isa pang bagay na dapat iwasan, lalong-lalo na kung bagong salta ka dito sa affiliate marketing ng TikTok. No, di ba? Kung tinatamad kang magbasa ng mahaba-habang terms and conditions, mga community guidelines, kaya tandaan nyo itong mga sinasabi ko. At maganda na rin na panoorin nyo yung mga ganitong video, mga tutorial video or tips and techniques na binibigay ng mga kagaya nating affiliate marketer na nauna na, yung mga naka-experience na ng mga violations and etc. para maiwasan nyo na rin.